Kumusta mga pre? Kakaibang love story naman ang i-review natin ngayon. Pero bago ang lahat, like and subscribe muna. Salamat. Ang title ng i-review natin ngayon ay Lucky na ipinalabas noong 2016. Kaya para sa iba pang mga detalye, nandito na si Papa Dab. Papa Dab, pasok! Salamat pre. Ang simula ng ating istorya ay isang maulan na gabi nang huminto sa likuran ng isang itim na kotse ang isang lalaki. Sinaksak siya ng isang lalaking nakakapote. Mabilis na kumilos ang lalaki upang tapusin ang kanyang target at linisin ang lahat ng mga ebidensya. Samantala, isang lalaki naman na nagngangalang Yoon Jae-sung ang sinunog ang kanyang mga larawan dahil magpapakamatay na. Naudlot ito dahil kumatok ang kasera upang maningil. Nakita ng kasera na sobrang baho ng kwarto kaya inisip rin ng lalaki na maligo muna bago mag-suicide. Dahil may mga natira pang mancha ng dugo ay minabuti ng lalaking nakaitim na maligo muna sa isang public bath. Nakita ng lalaki ang gamit ng isa pang lalaki at naisip niya na napakayaman nito. Habang naliligo ang lalaki ay nabitawan niya ang sabon. Naapakan ng isang lalaki ito, nadulas at nabagok ang ulo. Pinulot ng lalaki ang susi na tumalsik sa kanyang paanan. Ibabalik sana ng lalaki ang susi subalit naisip niya mayaman ang isa pang lalaki kaya pinagpalit niya sa kanilang mga susi. Dinala ang lalaki sa ospital. Gamit ang susi binuksan ng lalaki ang locker ng isa pang lalaki at isinuot ang mga mamahalin niyang gamit. Nakita ng lalaki ang kanyang kasera at binayaran niya ito ng sobra pa sa kanyang pagkakautang. Nagulat din ang lalaki sa ganda ng kotse na pagmamayari rin ng visa pang lalaki. Nilustay ng lalaki ang pera nito. Subalit kalaunan ay naisip ng lalaki na dapat ay ibalik niya ang gamit sa may-ari. Kaya nagpunta siya sa ospital. Nagulat ang lalaki nang binanggit ng isa pang lalaki ang kanyang pangalan, Yoon Jae-sung. Ito raw ang pangalan niya. Nagka-amnesia ang assassin at walang maalala. Sinamantala naman ito ng lalaki at kinuhang muli ang mga gamit. Nang bumuti na ang pakiramdam ng assassin na tatawagan rin muna natin sa pangalang Jae-sung ay wala naman siyang maibayad sa cashier. Nilapitan siya ng dalaga nagdala sa kanya sa ospital. Ang magandang dalaga ay nangangalang kang Rina. Nilakasan na lang ni Jae-sung ang kanyang loob na mangutang muna kay Rina at nangakong babayaran ito pag nakauwi sa kanyang bahay. Nagpatulong na rin siya kay Rina para mahanap ang tirahan nito. Hindi makapaniwala si Rina na kasing edad lamang niya si Jae-sung. Pinuntahan naman ng tunay na Jae-sung ang hotel ni Jae-sung at nagulat siya sa sobrang laki at yaman nito. Pagdating naman nila Jae-sung at Rina sa bahay ng tunay na Jae-sung ay nagulat sila sa gulo at baho ng kwarto. Inala nila ay magpapakamatay siya subalit naudlot lamang. Isinulat ni Jae-sung ang mga detalyeng na diskubre niya sa kanya. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kapitbahay kung kilala nila siya. Nagulat siya nang nadiskubre rin niya na may alam siya sa hand-to-hand combat. Nilustay naman ng tunay na Jae-sung ang pera ni Jae-sung. Habang pinapanood ang babae sa TV ay nataranta ito dahil ang babae ay nagsaksak sa sarili. Bumalik naman si Rina sa bahay ni Jae-sung at inakala na ito ay tuluyan ng magpapakamatay. Nilista ni Jae-sung ang mga bagay-bagay tungkol sa kanya tulad ng hindi paninigarilyo, pagiging malinis at pagiging magaling sa paggamit ng kutsilyo. Dahil sa magagandang kakayanan nito ay isinama ni Rina si Jae-sung sa kanilang shop upang ipasok sa trabaho nang sa gayon din ay mabayaran ang utang nito sa kanya. Hindi rin makapaniwala ang nanay niya sa edad ni Jae-sung na 32. Pumayag ang nanay ni Rina subalit sinabi nito na baguhin ni Jae-sung ang kanyang pananalita sapagkat maaring matakot ang mga customers nila sa kanya. Sa hotel naman ay nadiskubre ng tunay na Jae-sung ang tagwan ng mas marami pang pera ng assassin na Jae-sung. Nabuksan niya rin ang isang lihim na silid kung saan makikita ang iba't ibang mga uniforms at id nito. Nakita niya rin sa isa pang CCTV ang magandang babae. Siya si Song Yoon-ju. Base sa mga nabasa niya ay inisip niyang pulis ang assassin at pinoprotektahan si Yoon-ju. Dahil namukaan niya sa CCTV ang delivery boy na nag-deliver din kina Yoon-ju ay naisip ng tunay na Jae-sung na nasa mismong building lang si Yoon-ju kaya hinanap niya ito at natagpuan naman niya. Sinabi ng tunay na Jae-sung na sila ay magkapitbahay at nasa iisang building lamang. Samantala, ipinamalas naman ni Jae-sung ang kanyang natatanging kitchen skills sa restaurant ni Rina. Mula sa cutting hanggang sa pagiging food artist. Tuwang-tuwa ang mga estudyante. Kaya naman dinumog na maraming customers ang resto. Sa kalendaryo ay nabasa ni Jae-sung ang isang schedule niya kaya pinuntahan niya ito. Ito pala ay isang audition sa pag-aartista. Sumabak si Jae-sung sa maraming eksena subalit marami itong sablay sa shooting. Samantala, lihim namang sinusundan ng tunay na Jae-sung si Yoon-ju. Nilapitan niya si Yoon-ju na kunwari ay nagkataon lamang.
Biglang lumihis ng lakad si Yeonju dahil nakita niya ang isa sa mga taong pinagtataguan niya at naalala rin ito ng tunay na Jae-sung kaya sila ay nagtago sa loob ng kotse. Nang nakaalis na ang humahabol sa kanila ay nagpakilala siya bilang si Choi Yong-wook. Sa pamamagitan ng pagtingin sa listahan ay nakita ni Jae-sung ang address ng kanyang magulang at pinuntahan ito. Hindi siya kilala ng ama ng tunay na Jae-sung na isang barbero. Inakala niyang ito ang ama niya. Umalis siya ng determinado at ipinangako sa sarili na magtatagumpay siya para sa kanyang ama. Pag-uwi ni Jae-sung sa resto ay nag-aalala si Rina kung ano na ang nangyari sa kanya. Ikinwento niya sa kanila na nadiskubre niya ang trabaho niya bago siya mawala ng memorya at ito ay ang pagiging aktor at magiging isang magaling raw siya na aktor. Naiisip ng mag-ina na baka lumala na ang lagay ni Jae-sung. Habang nanunood naman sa CCTV, nakita ni Yong-wook na nakaimpake at paalis si Yeonju kaya sinundan niya ito sa labas ng hotel. Si Jae-sung ay nagsikap palakasin ang kanyang katawan, nagpractice ng mga scripts para sa pag-aartista habang si Yong-wook ay patuloy na dumidiskarte kay Yeonju. Sa shooting, nag-audition si Jae-sung sa isang mahirap na eksena bilang isang bodyguard na may fight scenes. Nasapawan ni Jae-sung ang bidang lalaki sa eksena kaya natuwa sa kanya ang direktor at inalok siya ng panibagong papel bilang kanang kamay ng bida. Patuloy naman ang pagbuntot ni Yong-wook kay Yeonju. Sa shooting ulit ay binigyan ng linya si Jae-sung subalit hirap siyang makabisado ito. Pagsigaw ng direktor ng action ay nautol si Jae-sung at hindi nabanggit ang ayon sa script. Nagalit ang bidang lalaki subalit ang direktor ay napahanga ng sobra kay Jae-sung. Sa resto ay pinanood nila ang eksena ni Jae-sung. Nagkaroon ng mga tagahanga si Jae-sung na lubha niyang ikinablush. Nagbunga naman ang pagbuntot ni Yong-wook kay Yeonju at sila ay nagkakamabutihan na. Bumisita naman si Rina sa set ni na Jae-sung at inassist niya ito. Umangat na naman ang papel ni Jae-sung. Ngayon naman ay karibal na mismo ng bidang lalaki. Sa hotel naman sinagot ni Yong-wook ang isa sa mga cellphone ni Jae-sung. Ang tumawag ay nagpakilalang si Director Kim. Nais nitong makipagkita sa assassin upang pag-usapan ang tungkol kay Yeonju. Nakipagkita si Yong-wook sa mga taong nakita niya sa picture sa clipboard ng assassin na si Jae-sung. Tinanong ng mga kliyente ng assassin kung kailan matatapos ang trabaho nito na i-dispatcha si Yeonju. Sinabi ni Yong-wook na babalitaan na lamang sila at siya ay umalis. Pagbalik sa hotel, napagtanto ni Yong-wook na isang hired killer pala ang lalaking nagka-amnesia kaya minomonitor nito si Yeonju. Sa set naman ng pelikula, ito na ang huling araw ng shooting nila Jae-sung. Dahil sa inggit ng bidang lalaki ay tinutuon niya ang pananakit kay Jae-sung. Nagkaroon ng mga pasa si Jae-sung at ginamot ito ni Rina. Nag-aalala ang magandang si Rina kay Jae-sung na ikinangiti naman ng napakagwapong binata. Nagulat naman ang mga manunood sa twist ng istorya na ginaganapan ni Jae-sung. Nagulat ang kanyang mga kapitbahay, marami ang kababaihang kinilig, nainggit lalo ang bidang lalaki at dumami palalo ang fans. Para naman protektahan si Yeonju, nagpanggap na fan si Yong-wook para tapusin na si Jae-sung subalit ito ay sumablay. Sa set naman ay sinabi ng director na request pala ng kanyang mga tagahanga na bumalik siya sa istorya at mabuhay ulit. Nagkaroon ng problema si Jae-sung sa eksena. Ito ay dahil naiilang naman siya na ka-eksena ang bidang babae. Ikinwento niya ito kay Rina. Humingi ng pabor si Jae-sung kay Rina na kung maaari niya siyang halikan. Dumiskarte na ang gwapong si Jae-sung at sinabi kay Rina na napakaganda niya. Sinabi ni Jae-sung na ang bidang babae ang hahalik dapat sa kanya kaya naman hinalikan siya ni Rina. Nadala ito ng matagumpay ni Jae-sung sa eksena kaya natuwa ang director. Samantala, nag-empake muli si Yeonju para umalis. Nagulat siya nang ang sumalubong sa kanya ay si Yong-wook. Sinabi ni Yong-wook na hindi na darating ang hinihintay niya at alam niya na tuwing Huwebes ay pumunta siya sa lugar na iyon. Tinanong ni Yeonju kung sino ba talaga siya at bakit siya laging sumusunod sa kanya. Sinabi ni Yong-wook na isa siyang pulis at may order sa kanya na i-monitor niya siya. Niyakap niya si Yeonju at sinabi niyang magtiwala sa kanya at protektahan niya ito. Tingid sa kanilang kaalaman ay natiktikan naman sila ng mga taong gustong iligpit si Yeonju. Tinanong naman ni Rina kay Jae-sung kung kumusta ang halik. Maang-maanga na sinabi ni Jae-sung na nagustuhan niya ang eksena at binibiro si Rina na labis na ang pagseselos nito na ikinagaganda naman daw niya lalo. Grabe na ang galawan ni Jae-sung. Niyaya ni Jae-sung si Rina na mamasyal. Akala ni Rina ay silang dalawa lamang subalit niyaya pala ang buong pamilya. Tumitindi na ang galawan ni na Jae-sung at Rina para ipakita ang pag-ibig nila sa isa't isa. Nagising si Jae-sung sa kanyang pagkakaidlip nang sila ay pauwi na. Sa gitna ng malakas na ulan, habang nakikinig ng radyo ay bumalik unti-unti ang alaala ni Jae-sung. Bumalik si Jae-sung sa kanyang hotel. Nakita niya na napakasalaula ng pagkakagamit. Maging lahat ng pera niya ay nilimas.
Pagpasok niya sa kanyang secret room ay tiningnan niya ang kanyang mga cellphones at nakita na ipinasa sa kanyang ibang identity ang picture ni Yunju. Chinek ni Jae-sung ang CCTV at nakita si Yunju kasama si Yongwak sa isang hotel. Namukan niya si Yongwak bilang ang lalaking nakasabay niya sa public bath at nagpunta sa kanya sa ospital. Gamit ang recent na travels ng kanyang kotse ay natunto ni Jae-sung ang tinutuluyan ni Yongwak. Namukan kaagad ni Yongwak si Jae-sung kaya napilitan na gumamit ng puwersa si Jae-sung. Pinagalitan niya si Yunju. Sinabi ni Yunju na hindi niya makontak si Jae-sung. Ipinaliwanag ni Jae-sung na maraming nangyari. Sinabi ni Yongwak na si Jae-sung ay inupahan para patayin siya. Nagalit si Jae-sung dahil pinalala niya ang sitwasyon at wala siyang alam. Sinabi ni Jae-sung na magbabago sila ng plano dahil ang target na ng mga killers ay hindi lamang si Yunju bagkus pati na rin si Yongwak. Sinabi ni Yongwak na gusto niya lang na protektahan si Yunju kaya inakala niya na assassin si Jae-sung. Sinabi ni Jae-sung na ang trabaho niya ay bigyan ng bagong identity ang mga pinapapatay sa kanya nang sa gayon ay magampanan niya ang trabaho niya bilang hired killer, na lingid sa kanilang alam ay kasabay nito ay ang kaligtasan naman ng target. Parehong makikinabang ang umupa sa kanya at target kung magkagayon. Lahat mula sa pag-practice ni Yunju sa pagsaksak sa kanyang sarili hanggang sa pag-alis niya tuwing araw ng Huwebes ay plano ni Jae-sung. Sinabi ni Yunju na gusto niyang kasama si Yongwak sa ililigtas ni Jae-sung. Subalit sinabi ni Yongwak na wala namang kwenta ang buhay niya. Kinuwento ni Jae-sung na patuloy na nagdadasal ang kanyang ama na magtagumpay siya at maging mga kapitbahay niya ay tuwang-tuwa sa tagumpay niya bilang si Jae-sung na isang artista at pinasalamatan niya si Yongwak. Naiyak dito si Yongwak. Kaya ang plano ni Jae-sung ay silang tatlo ang mawawala. Tinawagan ni Jae-sung ang mga kliyente niya at nagpahanda ng 1 billion sa kanila bukas ng alas 9 ng gabi para sa ulo ng dalawa. Linanong maigi ni Jae-sung ang kanilang gawin mula sa props hanggang sa pag-arte. Pinuntahan naman ni Rina si Jae-sung dahil hindi ito pumasok sa resto. Sinabi ni Jae-sung na hindi na siya mag-aartista pang ulit. Sinabi rin niya na bumalik na ang kanyang alaala. Natuwa rito si Rina subalit sinabi ni Jae-sung na hindi magandang bagay ang pagbalik ng kanyang memorya at siya ay ibang tao na hindi inaakala ni Rina. Para sa kanyang kaligtasan, hindi siya maaaring nasa piling ni Rina. Sinabi niyang kailangan niyang lumayo subalit hindi ito maintindihan ni Rina. Dito tinapos ni Jae-sung ang lahat sa kanila ni Rina. Hindi ito matanggap ni Rina sapagkat sobrang napamahal na si Jae-sung sa kanya at sa kanyang pamilya. Na-disappoint si Rina kay Jae-sung at sinabi na wala na rin siyang pakialam sa kanya kung magtuloy man siya sa shooting o kahit ano paman. Nang umalis na si Jae-sung ay nakita ito ni Rina at sinubukan niyang sundan ito. Sa isang lumang bodega, naroon ang mga kliyente ni Yongwak. Lumabas si Yongwak na sakbit sa leeg si Yunju na may hawak na patalim. Gamit ang pag-acting, sinaksak niya si Yunju. Nakuha ni Yongwak ang USB kay Yunju at itinapon sa mga kliyente. Dumating si Jae-sung at umarte bilang hired killer na papatay kay Yongwak. Grabe ang acting nila sa bakbakan at may hawak pang patalim. Natunto naman ni Rina kung saan nakaparada ang kotse ni Jae-sung. Nakita ni Rina na duguan ang dalawa. Nagtaka ang lahat nang makita si Rina. Pilit na ikinakaila ni Jae-sung si Rina na siyang takang-taka rin naman sa ginagawa nila. Pilit na nanggugulo si Rina sa kanilang actingan. Sinabi ni Jae-sung kay Yongwak na saksakin na niya siya. Kaya sinaksak ni Yongwak si Jae-sung. Nagulat si Rina dito. Sumenyas naman si Jae-sung na pindutin na ang remote at nahulog nga ang cargo vessel. Nabagsakan ang tatlo. Chinek ng isa kung patay na sila at nakita niya na patay na si Yunju. Tinakpe naman ni Jae-sung ang bibig ni Rina at sinabi na wag munang magulo habang pinababa na kay Yongwak ang valve para damanak ang dugo at mapaniwala na patay na sila. Pinaliwanag ni Jae-sung kay Rina na acting lang ang lahat at wala siyang sugat. Pag-alis ng mga kliyente ay lumabas na sila. Nagpasalamat si Yongwak at Yunju kay Jae-sung. Si Rina naman ay lumakad papalayo. Sa sasakyan ay humingi ng tawad si Jae-sung kay Rina. Nagdamoves na naman si Jae-sung dahil nag-aalala si Rina sa kanya at akala ay siya ay mamamatay. Sinabi na ni Jae-sung ang totoo na 71 years old na siya. Nainis si Rina dahil kasing edad niya ang tiyuhin nito. Sinabi rin niya ng tunay niyang pangalan ay Choi Yong-wak. Tinanong rin ni Rina kung nasabi na ba niya ang lahat maging kung may anak na ba ito. Na-stress si Rina sa mga nangyari kaya sinabi niya na may importante lang siyang pupuntahan. Pumunta sila sa last shoot ni Yong-wak, ang tunay na pangalan ni Jae-sung. Nakatuon ng puso at pag-iisip kay Rina, sinabi ni Yong-wak ang wala sa script. Sinabi niya na kinakailangan na niyang umalis, subalit hindi niya magawa. Ipapakat sana ng scriptwriter subalit pinatuloy pa rin ng director. Sinabi ni Yong-wak na hindi sa hindi niya magawa kundi ayaw niya talagang umalis at gustong manatili lamang sa tabi niya.
Burahin ang nakaraan dahil gusto niyang makasama lamang siya. Sabay tingin kay Rina na sinasabing tatanggapin raw ba niya siya. Maiyak-iyak na sinabi ni Rina na oo. Grabe na talaga si Papa Yongwook. Sa huli, nagkatuluyan sila Rina at Yongwook at itinuloy ni Jae Sung ang pangarap niyang maging artista. Hanggang dito na lang. Salamat mga pre.